96W o tinawag sa local name na Querubin, nanatiling almost stationary sa silangan ng Mindanao. Mga pag-uulan sa Davao Region, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao, magpapatuloy ngayong araw. Ilang bahagi ng bansa patuloy pa rin makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan, especially sa silangang bahagi ng Visayas at Southern Luzon. Karehas ng Northern Luzon, patuloy na katamtaman at maulap na panahon, bunsod pa rin ng salubungan ng init at lamig o ng ating shell line. At babagyuhin ba hanggang sa Disperas ng Pasko? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, December 18, 2024. Ang oras na ating Boss 5 may maga ay alas 10:43 na ng umaga. So, 7 days na lamang po bago mag-Christmas mga folks, o halos 6 days bago mag-Disperas ng Pasko, ay patuloy pa rin na nakakaranas sa mga pag-ulan. Bunsod ng shallow trough ito ni Querubin dyan sa may bahagi po ng Davao Region. Bagamat stationary sa karagatan ng Eastern Mindanao, ay yung kalat-kalat o yung malawak na shallow trough nito na umaabot sa may bandang Eastern Visayas ay magdudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So, ingat pa rin po sa mga potential na pagbaha nitong maghapon po mga folks. Ialamin natin kung aabot man ng disperas itong pananatili ni Querubin na sa aking tropical cyclone sector ay isang low pressure area na lamang ito. At wala sa ating Doppler radar imagery, masyado pa rin gloomy at overcast pa rin dito sa bahagi ng Metro Manila. So magdala po ng payong, bagamat light drizzle rains lamang ang naranasan dito sa amin sa Caloocan mula pa kahapon ng gabi hanggang kaninang madaling araw na at least mga 0.3 and 0.6 lamang ang inabot. Well, dahil po dyan ay hindi naman masyado magiging malakasan ng ulan, bunsod lamang yan ng saturation o yung bigat na naiipon sa empatuwid dahil pa rin sa patuloy na salubungan ng init na lamig ng easterlies at shell line, easterlies at northeast monsoon na nabubuong shell line na nagbubunsod nga po ng mga ilang kalat-kalat na ulan, lalo na din sa may bahagi ng Calabarzon area, sa hilagang bahagi ng Bicol region, especially ng Camarines Norte, at eastern portions ng Northern Luzon. Patuloy pa rin yan dahil yung boundary ng shell line nandyan po kasi. Kaya asahan natin mga ilang kalat-kalat na mga light to moderate showers. At madalas drizzle rains. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy pa rin dito sa amin sa Caloocan. So patuloy pa rin tayo mga karanas yan hanggang sa bago mag-disperas ng Pasko. Asahan na natin na madalas ganito na ang magiging panahon natin. At mananatili yung tatlong weather systems natin, yung northeast monsoon, easterlies, at yung intertropical convergence zone embedded nitong si Querubin. Sa last separation na tala na kay weather station, kanina ang 1:03 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na 24 degrees Celsius. Tapon, mababa pa rin, bagamat ito na ang pinaka-highest temperature namin sa Caloocan, umabot ng 30.6 degrees Celsius. Pero very comfortable na ito ramdam na po natin yung ginaw nito kahit sa umaga. Mapapansin ninyo mga folks. So, sa mga sensitibo sa lamig, dito mag-jacket-jacket na mga folks. Dahil kapag kayo ipupunta sa mga mall, dumodoble o tumitriple na ang lamig. Promise yan. At alam kong naramdaman na ninyo yan mula nung nakarang araw pa. So, pinakamataas na temperatura nito, umabot ng 30.6 degrees Celsius sa amin sa Caloocan, base sa aking weather station. Kapon nito ng tanghaling tapat at 12:50 PM. So, wala tayong magiging komento sa heat index na nasa 37.4 degrees Celsius lamang. So, wala. Napaka-comfortable o breezy na. Yung light breeze na ang pakiramdam niyan, just in case. Sa P6 in the past 24 hours naman, kung itatabi natin, maalinsangan pa rin dyan sa bandang San Jose, sa may bandang Mindoro. Well, natural yan dahil nasa kanlurang bahagi yan ng ating bansa. Asahan po na mas mainit, kalamitan at maaraw ang parte ng yan, di gaya sa silangang bahagi ng bansa na nasa 34.7 degrees Celsius ang highest temperature sa San Jose. Sa lowest temperature sa Baguio ay nasa 15.6 degrees Celsius na ito. So, bababa pa rin, stationary.
na pinakamababa at mas mababa sa Atok Benguet, matik yan, mga around 13 degrees Celsius yan to 14 degrees. Sa Inulan naman, ang Borongan Eastern Samar, nakaranas sila ng violent rain showers, tumutal pa rin ng 183 mm na total rainfall. Mas mataas pa kaysa sa bahagi ng Mindanao, ha? At inulan naman kami dito sa Caloocan ngayong araw, mga 0.6 mm light drizzle rains lamang. So wala tayong masyadong komento dyan. Total December rain lang lamang namin ay nasa 39.9 mm lamang ang total rainfall. So wala, very way below normal po ang total rainfall sa amin sa Caloocan. Sa ating outside humidity naman, base sa aking weather station, nasa 75% po ito, katamtaman, at bumababa ito ng 2% since last hour. Taas pa rin ang atmospheric pressure na nasa 1,010 hectopascals, and steady rin ito since last hour. Nanatiling low tide po tayo, pero mataas pa rin ang ating pag-alon dahil kung sisilipin po natin gamit ang ating global assessment monitoring for significant wave height, dahil sa presensya ng surface trap, Ikerobin, kasabay na ng Stellis at shear line at ating amihan, ay umaabot po sa hanggang 4 meters pa rin ang taas ng alon natin. Ayan o, hanggang 1.25 to 4 meters po ang taas ng alon. At may tendency pang umaabot pa sa mas mataas na hanggang almost 6 meter o 5 meters ang taas ng alon. Sa buong bahagi na yan ng Luzon, ha? So, delikado po pumalaot ngayon dyan sa buong bahagi ng Nodo Luzon. Hanggang dito na yan sa may bandang Camarines Norte. And the rest ng eastern part ng ating bansa na mataas po ang ating alon. So, nakataas po ang gale warning dyan. Kahit silipin niyo sa report ni Pag-asa, ay nakataas ang gale warning talaga dyan. Sa Kanluran naman hanggang Palawan, so kasama na ang buong Scarborough at Kalayaan Group of Islands, mataas po ang alon dyan at delikado pong pumalaot. So, siguro, kung may magrarasyon dyan sa may bandang Sierra Madre, siguro yung mga malalaking barko na lang na muna ng Navy ang pwedeng gamitin. Yung Teresa Magbanwa, yun, pinakamalaking Navy ship natin yan. Coast Guard natin yun. Yung BRP Teresa Magbanwa. So yun, medyo kaya-kaya pa yung mga ganyang katataas na alon. Pero yung mga mas mamaliliit na vessel, mukhang delikado po dahil umaabot po hanggang 4 meters po ang alon dyan sa may West Philippine Sea. So, delikado. Lalo na sa ating mga maliliit na mga isda. Delikado pong pumalaot ngayon sa bandang west portion sa Palawan, sa may bandang West Philippine Sea. Delikado po at napakalakas po ng bugso ng hangin dyan dahil nga po sa malakas ang bugso ng ating amihan. Well, normal po yan taon-taon dahil nga po magwi-winter solstice na po kasi tayo sa 21. 20 o 21. So, malapit na. Ilang araw na lamang yon. So, winter solstice na tayo. Ibig sabihin, magiging pinaka-highest peak na po ng mahaba ang gabi ang ating bansa. Yun na yung pinakamahabang gabi na o maximum na mahaba ang gabi ng ating bansa. Yung pagdating po ng 20 o 21 ng December 2024. So, totally delikado po pumalaot ngayon. Napaka-alon ng karagatan natin. Sa ating dashboard, nakataas ang thunderstorm watch since 10 a.m. dito sa bahagi pa rin ng Visayas area. Mula Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar, at hanggang Palawan na po yan, Negros Occidental, Iloilo, Guimaras. So almost buong Visayas area nakataas ang thunderstorm watch. Well, obvious naman po dahil nga po yung surface trap nga po, kasabay na rin ng embedded ITCC. Kaya mag-ingat na naman po kung sakali kayong ulanin dyan na nakataas ang thunderstorm watch. Pero kung hindi naman, magdala pa rin kayo ng payong just in case yung pagsikat naman ng araw. Pero mostly, mas magiging overcast po ang magiging paligid natin ngayong araw. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:15 a.m. at inasang lulubog ito mamayang 5:30 p.m. At ang ating buwan naman na nasa 1 gibos, 92% na lamang. Kalulubog pa lamang nito. So, moonrise po ito mamayang gabi pa po at 8:18 p.m. At kinabukasan na ng 8:45 a.m. naman ito lulubog. So, kakalubog pa lamang nung buwan natin, no? Negative 27 para ang kanyang moon elevation. Kakalubog pa lamang nito kanina. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes ay patuloy pa natin makakaranas gaya kahapon ng maulap na himpapawin na maghapon at may mga ilang light drizzle rains.
100% ang chance ng pag-ulan, typically light drizzle rains ito dito sa Metro Manila. At mga ilang karating sa Metro Manila, baka maaaring magkaroon pa ng mga ilang light to moderate showers. So, handa-handa pa rin ang payo. Bukas, magiging partly cloudy daw maghapon, chance ng pag-ulan biglang baba. Well, tingnan po natin kung papasok yung forecast na yan. Maaaring hindi dito sa amin sa Caloocan, pero mag-ready pa rin dahil very overcast na po ang ating weather forecast natin hanggang this coming weekend. So lowest temperature expected, 29 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 23 to 25 degrees Celsius. Sa ating local weather advisory, bagamat late na ito, since 3 AM itong ni-report ni Pag-asa, babasahin pa rin natin dahil namataan daw nila kaninang madaling araw ang sentro ni Tropical Depression Kerubing na sa aking tropical cyclone sector ay low pressure area pa rin ito o shallow trough ay namataan sa layong 205 km east ng Tagum City. Davao del Norte po yan. Pero sa aking reference point, yung Mati ang pinagbasihan ko na nasa 240 km southeast ng Mati ng Surigao del Sur naman ito. So walang problema yan. Depende yan sa reference point kung saan sinukat. Na may maximum sustained wind na 45 km per hour, malapit sa gitna din so umabot pa rin ng 55 km per hour. So almost stationary. So advance ng 8 hours, ito measurement ni Pag-asa. Kaya kung susubtract mo yan ng 10-minute average, pasok yan sa aking measurement na ang bugso ay 45 km per hour. Pero nasa around 37 km per hour lamang yung maximum sustained wind. Na ang bugso ay nasa at least 45 to 46 km per hour. So, ganun po yung pag-compute niyan. Kaya, wag po kayo magtataka. Basihan ninyo kasi yung oras. Magkaiba kasi ang oras ng Universal Time Coordinate at oras natin dito sa Pilipinas, which is ahead tayo ng 8 hours period. So, diretso po tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa ating NOAA satellite imagery ay yung surface na pa rin na sentro ni Kerubin. Ayan, nasa karagatan pa rin ito ng Davao Region o pagitan ito ng Surigao del Sur at ng Davao Oriental area. So, kung pagbabasahin natin dito ay yung malawak na kaulapan nito, nagpapaulan pa rin sa may bahagi pa rin ng Bislig at sa buong bahagi ng Surigao Region. So, mula Dinagat Islands na yan, hanggang dito na sa baba ng Davao de Oro at sa dulo ng Mati ng Davao Oriental, makakaranas pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Sa boundary ng Davao de Oro hanggang Davao Oriental ay makakaranas pa rin kayo ng mga ilang mga light to moderate showers at moderate to heavy rain showers naman pagdating dito sa bandang kanto ng Hinatuan, yan, Katiil, Bangaga, Boston, pataas na yun ng buong Surigao del Sur hanggang Surigao del Norte mula Caguay, Tandag, Cortez, hanggang dyan na yan sa isla ng Siargao at Dinagat Island. Makakaranas kayo mga ilang light to moderate and some heavy rain showers, so ingat po sa mga pagbaha pa rin mga folks. Bagamat medyo mga light to moderate na lamang ang medyo nararamdaman sa rest ng Davao de Oro, dito sa may City of Davao ng Davao del Norte hanggang Davao del Sur at Davao Occidental. Bagamat magiging maulap na lamang kayo dyan. Pero asahan pa rin ninyo mga ilang light and some moderate rain showers na lamang ang iirap. Pero halos buong bahagi na Mindanao, magiging mas maulap pa rin tayo, magiging katamtaman. So mga scattered light to moderate showers ang iiral, kasama na buong Sorsogen hanggang Maguindanao del Norte na yan, Cotabato, hanggang Lanao del Sur. At sa hilaga naman ng Mindanao, dyan sa bahagi ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro hanggang dyan na yan sa may bandang Osamis, sakop na ng bandang Misamis Occidental. And the rest ng Zamboanga Peninsula, mga mas magiging gloomy pa rin tayo dyan, so asahan pa rin mga ilang light and some moderate showers ang iiral sa buong Zamboanga Peninsula at magiging kalat-kalat din ng mga pag-ulan dyan sa may bandang isla ng Basilan at Pulo-Sulo. Ingat po at magdala pa rin kayo ng pananggalang sa ulan. Bagamat hindi masyado sa ngayong araw, mararamdaman ninyo yung presensya ni nitong si low pressure area o si Kerubin na nakataas sa tropical depression ay dito lamang sa may bandang kanto ng Eastern Mindanao mas madalas nakakaranas ng moderate and heavy rain showers na binanggit natin kanina. So hindi na natin masyado isa-isahin dahil halos buong bahagi ng Mindanao dito sa may bandang pakanluran ng Zamboanga at Sorsogen area ay magiging maulap ang papurin at mga kalat-kalat na mga light to moderate showers. So, hindi pa rin natin na iaalis
ang mga biglaang cluster ng mga moderate and some heavy rain showers dahil patuloy pa rin nagsisirculate dito yung bagyong si Kerubin. Sa may bandang Eastern Visayas naman, magiging maulap din at mga kalatkat din ng pag-ulan, mga ilang light to moderate showers, clusters din ng mga heavy rain showers mula dito sa buong bahagi ng Southern Leyte. Dulo na yan ng San Francisco, Liloan, ng Southern Leyte, hanggang dyan na yan sa may bandang 2nd District na ng bandang Dulag at Tacloban. Magiging maulap at kalatkat din ng pag-ulan. Minsang mga moderate and heavy rain showers po, pabugso-bugso ang buhos ng ulan. So ingat po at magdala ng pananggalang sa ulan. Dito naman sa Eastern Samar ay halos kalat-kalat din ang mga pag-ulan. Mga ilang cluster din ang mga ilang moderate and some heavy rain showers. Mula yan sa Gian Eastern Samar, patas na yan ng Borongan, Dolores, hanggang dyan na sa may bandang itaas ng Hilaga ng Lawang, Northern Samar po. Kalat-kalat po, very scattered po ang mga pag-ulan dyan sa buong bahagi ng Samar region. So magdala po ng pananggalang sa ulan at kung sakaling biglang magkaroon ng cluster na heavy rain, ingat po baka magkaroon ng biglaang flash floods. Sa bahagi naman ng Leyte, ganun din, scattered din ang magiging pag-ulan ninyo dyan na binanggit natin mula Tacloban, kasama na ang Biliran, isla ng Biliran, at dito sa kanlurang bahagi ng San Isidro, pababa na yan ng bandang Ormoc. Yan, sakop ng Leyte. Medyo nagkaroon ng medyo nakakatawang hearing si Ormoc District na si Richard Gomez versus Tulfo. Medyo natawa lang ang inyong lingkod nung napanood ko po yung privilege speech ni Erwin Tulfo at yung debate nilang dalawa. Nung maalala ko lamang yung Ormoc, naalala ko po si Congressman First District ng Ormoc. If I'm not mistaken, First District yata si Richard Gomez. Pakicorrect me na lang if I'm wrong. Baka kasi Second District siya. Pero pagkakalam ko po, First District si Richard Gomez. So kahapon po kasi napanood ko po yung privilege speech nilang dalawa between Erwin Tulfo at Richard Gomez. So nung nabasa ko lang itong Ormoc, naalala ko lang medyo natawa po ako sa naging privilege speech nilang dalawa. So kayo na pong mag-observe doon bakit nakakatawa pag pinanood nyo po yung privilege speech nilang dalawa. Anyway, mula sa bahagi nga po ng Ormoc at sa kanlurang bahagi nga po ng Leyte hanggang baybay pababa ng maasim, katamtaman ang lagay ng panahon pero mga mauulap din at mga scattered rain showers din ang iiral kasama na ang buong sentral ng Visayas hanggang kanluran na yan. Magiging maulap din ang Panay Island hanggang Negros Region, kalat-kalat din ang mga isolated light to moderate showers. Mula naman sa may bandang Southern Luzon, siyempre, damay na ang buong Bicol region, magiging maulap din, mga isolated din at mga kalat-kalat ang mga mahihinang pag-ulan hanggang moderate. Ang nakikita natin dito mula sa buong dulo ng Sorsogon, Camarines Sur hanggang Camarines Norte na po yan. Maulan din ang isla ng Catanduanes, so magdala po ng pananggalang sa ulan. Magkakaroon ba ng heavy rain showers? Well, magkaroon man, pero clusters po at bandang dulo ng Catanduanes at Sorsogon hanggang Legazpi ang inaasahan natin na aabutan. Pero the rest ng Camarines Sur hanggang Camarines Norte, mga mas madalas light drizzle to some moderate lamang. Pero madalas light rain showers lamang ang nakikita natin sa satellite imagery. Kabilang na ang bahagi nga po ng Mimaropa mula Occidental at Oriental Mindoro and the rest ng Palawan. Magiging maulap din ang bahagi ng Palawan, kalat-kalat din at scattered mga light rain showers ang madalas na iiral. So magdala po ng payong. And the rest naman ng Calabarzon area ay magiging maulap din tayo. Kasama na ang Metro Manila nga po. Overcast and gloomy po tayo. Kasama na ang buong Calabarzon area. Pagkaroon man ng kalat-kalat na pag-ulan, mas madalas light drizzle at maliit lamang ang tsansa ng mga moderate sa ngayon na nakikitaan natin dito. So madalas mga light drizzle rains to moderate ang iiral. Kasama na ang Metro Manila and the rest dito sa may bandang pa-Central Luzon na. Mula Bulacan hanggang Pampanga, hanggang dito sa bandang Gapan, Nueva Ecija. Pero mula sa Central Luzon, Nueva Ecija, kasama na ang Tarlac, Zambales, pataas na yan ng bandang Pangasinan, mas katamtaman ang lagay ng inyong panahon dyan. Mas maaraw sa inyo dyan. So kung sisilipin natin yung satellite ng Himawari 8, mas katamtaman po at mas maaraw ang area ninyo dyan. Ayan kung sisilipin natin. So walang masyadong kaulapan. Maliban lamang din sa iba ng silangang bahagi ng Nodo Luzon. So, magkaroon man ng mas maulap na himpapurin dahil nga po sa boundary nga po ng ating shear line. Ayan, patuloy pa rin, umiiral.
yung salubungan ng init at lamig na yan na magbubunsod po ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dito sa may bandang silangang bahagi ng Luzon hanggang Northern Luzon na po yan. Mula Quirino, Isabela hanggang the rest ng Cagayan Valley. So damay din bandang Aurora niya na, pababa na yan ng bandang Dingalan hanggang Infanta Quezon na po yan. So magiging mas maulap ang area na yan, mas gloomy at mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero sa may bandang Kanluran, medyo mas maaraw ang bahagi ng ninyo dyan. Mula sa bahaging Apo ng La Union, Benguet, kasama na ang Baguio City, pataas na yung Ilocos Sur, Ilocos Norte, at dito sa may bandang dulo ng Cagayan, dito sa may bandang, sa bandang Calaveria. Yan, medyo mas maaraw pa sa inyo dyan. Mga ilang partly and some mostly cloudy lamang ang iiran. Tulong mula, Apayao, Kalinga, Ifugao, Nueva Vizcaya, yan yung area na yan, yung boundary na yan, pasilangang bahagi ng Northern Luzon ay magiging mas gloomy tayo dyan at asahan ang mga ilang kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan na may pagpulog at pagpinlat. So, biwari na lamang. Pero ang temperatura na mas malamig na, ang ginaw, dala ng amihan, mas ramdam na po sa buong Northern Luzon at extreme Northern Luzon na po. So, giniginaw na talaga kayo dyan. Then, umaabot na sa Metro Manila, ang ginaw, dala ng ating amihan. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Well, dito sa aking TC sector, ay nasa low pressure area na lamang ito. So, nanatiling nasa sustained wind pa lamang ito na 37 km per hour at bunsong umabot ng 46 km per hour. Pero kay Pag-asa, di ba, nasa 45 to 46 km per hour, then 55 km per hour naman kay Pag-asa kung titingnan nyo. Meaning, ahead po kasi ng 8 hours itong si Pag-asa. So, itong 10-minute average na yan, less kasi yan ng 8 hours. So, naglalaro kasi yan yung nauuna na variation ng computation kung anong oras na compute yan ng TC sector between Pag-asa, Japan Meteorological Agency o iba't ibang bahagi o iba't ibang mga weather agency. So, nagbabago-bago talaga yan. So, since ahead 8 hours po yung computation ni Pag-asa, ang lalabas dyan ay 46 km per hour po yung maximum sustained wind and 55 km per hour po ang wind gust o yung bugso. Kung titingnan ninyo yan kay Pag-asa. Ganun po ang pag-compute niyan. So, dito sa aking tropical cyclone sector, 37 km per hour, yung maximum sustained wind. As of 11 o'clock AM po yan, at bugsong umaabot ng 46 km per hour. Yung huling measurement natin ito, well, i-measure na lang natin ulit. Kasi nandito na yan sa may bandang Bislig. Kung susakatin natin mula sa location ng Bislig, yan, nasa layong 228. Yan. Kung isesentro natin 228 o 229 km east, southeast yan ng Bislig, ng sakop na ng Surigao del Sur po yan. Yun yung layo niya. As of 11 o'clock AM po yan. So, yun po. Atmospheric pressure, 1,003 hectopascals at kumikilos ito pa northward sa napakabagal na kilos na 9 km an hour lamang. So, kung sisilipin natin yung tropical cyclone track combination, yan, combination, pinagsama na ng iba't ibang weather agencies gaya ni Pag-asa, ito ay kay Pag-asa, yung data feed, at ng Joint Typhoon Weather Center. Ayan o, ito naman. Mananatiling napaka-erratic at napakalawak pa rin ang cone of probability of uncertainty niya. Kitang-kita naman dahil nga po naka-square pa siya. Yan. Ibig sabihin, yung sakop na yan, ganyan po kalawak pa yung erratic niya, yung pagiging erratic ng forecast niya. Meaning, again, para sa mas maintindihan natin, yung magiging kilos niya, pwedeng mag-Surigao del Norte ang galaw ng bagyo or pwedeng mag-Surigao del Sur ang kilos ng bagyo. Then, kakabig ito pag ganyan. Babaybay nito ang bandang Bukidnon or Northern Mindanao hanggang Zamboanga del Sur po yan. So, yan po ay yung pinaka-erratic na magiging forecast yan. Kaya, napakalawak pa ng cone of uncertainty o probability ni Kerubin. So, yun po. So, nitong hapon, kaninang madaling araw, ito po siya, yung position niya. Ngayon, ay kasalukuyan nandito na yung position niya. Ayan, yung actual na position niya. Pero mga bandang 2 p.m. ay nandito na yan. So, bandang halos east-southeast na ng Bislig. So, napakabagal po yung kilos niya. At napakalawak pa ng kanyang cone of probability. So, marami pang pagkakataon na iba-iba magiging inaasahang landfall nito. So, either Surigao del Sur man yan maglandfall, or banda rito sa may bandang Surigao del Norte, ay posible pa rin po. Yan. At least malinaw po na malawak pa yung pinaka-erratic na forecast niya.
Pero mula sa ating analysis, ay nanatili na lamang itong low pressure area na lamang. O mahinang bagyo, o mahinang depression. Kaya, yun, ganun po. Napakaalanganin din ng kanyang sirkulasyon. Yan. So, hindi ito magawang makapag-rapid intensification kasi nasa around 20 degrees Celsius lamang kasi yung sea surface temperature dyan. Hindi masyadong mainit. Kaya hindi gaano nakakapag-recharge ito ng malakas na enerhiya para magkaroon ng rapid intensification. So, yun po. Kung sisilipin natin yung aqua satellite imagery niya, ayan, yung pinakasentro niya, base na rin dito sa cluster, ayan o. Nandito yung pinaka-violent rain showers, hindi pa masyado nagpapang-abot kasi may bandang silangan ng Mindanao. So, kitang-kita naman po kung ano ang nakakaranas ng mga heavy rain showers. Bandang baybayin ito ng Eastern Mindanao ang mas nakakaranas. Hindi masyado dito sa may bandang sentro at talurang bahagi ng Mindanao. Pero as long na lumapit na ito sa bandang kalupaan, either ng Surigao del Norte o Surigao del Sur, ay lalawak naman o aabutin ang dito sa may bandang Northern Mindanao at Central Mindanao ang malakas ang pag-ulan nito. Kapag ito'y lumapit na dito sa may bandang kalupaan ng either Surigao del Norte o Surigao del Sur sa mga susunod na araw. Well, kung titingnan natin sa forecast and symbols, kung ilang araw pa itong mamamalagi, well, kung pagbabasa natin ang napaka-erratic na symbol forecast, ay within 30 to 39 hours o halos 40 hours. Within 40 hours pa itong mamamalagi sa may silangang baybayin ng Mindanao at expected. Kung masunod ito, either Surigao del Norte ito maglalandfall o bandang Surigao del Sur po. So either way, kung alin man po dyan ang magiging landfall scenario niya, ay inaasahan yung kanyang outer trap na magpapaulan ay lalawak o aabutin ang buong bahagi ng Mindanao, especially mula Agusan del Norte, Misamis Oriental, and the rest ng Bukidnon. Yan, aabutin din ang area ng Davao del Norte at Cotabato. And then, within or next 48 hours, just in case, ay papasok na ito ng kalupaan na magdadala naman ng pag-ulan. Hanggang dito na yan, extended na yan hanggang bandang Ilagan o Lanao del Norte po sa mga susunod na 2 araw o 3 araw po. Depende yan sa magiging movement speed o yung ulak sa kanya ng vertical wind shear po. So, magdedepende po yan sa galaw ng vertical wind shear anytime mga folks. So, tingnan na lang po natin. At mula sa ating West Pacific Basin naman, kung sisilipin natin, nagkakaroon ng anomaly ng embedded ng ITCC dito sa may bandang malayong silangan ng Mindanao. So, nasa 30% po yung anomaly niya. So, napakalawak po ng cluster na ito, ha? Yan. So, naglalaro po sa around 20 to 40% yung anomaly development nito. So, kung pagbabasahin natin ang ating mean winds, kung tumataas yung convergence niya, yung posibleng susunod kay Kerubin, well, meron po. So, magpo-post po tayo sa Facebook. Sa ating Facebook page na meron tayong bagong namamataan dito na mataas na convergence. Kontra hangin, so mataas din po. So, kaya mataas po yung anomaly na developing ang pinapakita dito sa ating West Pacific Basin. Yan. Bagamat disorganized po yung kanyang upward low. Yan. So, maaring mag-scatter out din po kaagad. Pero sa ngayon, obserbahan po natin dahil mataas po yung kontrahangin, yung divergence at yung kanyang convergence development na nasa halos 44 kilometers per hour. Malakas. Alongside ng intertropical convergence zone. So, maaring manganak yan or maaring mag-maintain din yan as surface trap. At makikitang medyo pakanluran din ang ikinikilos nito. So, mag-update po tayo maya-maya. So, meron po. Mukhang merong bagong convergence tayo na mamataan. Pero mula sa ating wind speed and direction mula sa global spectral model ay wala pa naman tayong significant nakikitaan dito na susunod kay Kerubin. Yung mga ilang shallow trough lamang na nabubuo alongside o embedded ng intertropical convergence zone. So, tingnan po natin at makikita natin dito napaka-disorganized pa talaga siya. Wala sa ating mean sea level pressure, pagtawid nitong si Kerubin ay mukhang mayroong embedded pa rin na 1,008 hectopascal dito alongside ng intertropical convergence zone. So, alanganin na may mabuong shallow trough na naman tayo bago magpasko. Well, tingnan po natin. Hanggang December 23, 2024 po, yung extended forecast nito.
dito sa may bandang southeast ng Guam. So, tingnan po natin. Tingnan po natin kung mabubuo yan. Sa ngayon, ay maituturing pa lamang natin yan na trough ng Intertropical Convergence Zone, embedded, na nag-i-extend dito sa may bandang Eastern Mindanao na nagpapaulan nga po. Hanggang sa paglabas nitong o pag-exit nitong si Kerubin sa may bandang Palawan, either, ay medyo mayroong shallow trough dito nakikitaan. Wala naman sa mga forecast ng mga computer models, kung titingnan natin, ayan, nagkakaroon din ng mga ilang manaka-naka na mga tropical wave alongside din ng ITCC. Pagka-exit nitong si Kerubin, bago mag-disperas ng Pasko. Pero napakita dito na napaka-disorganized din at halos hindi pa significant na magiging aggressive o aktibong low pressure area. Kay SMWF, ganun din, shallow trough din, at hindi rin pinapakitaan ng organized development sa ngayon ito. Well, tingnan po natin. Pero magpo-post pa rin tayo sa ating Facebook page dahil meron nga pong convergence na umiiral. Sa NAVGEM, walang latest, pero makikita naman sa ilang prints nito, may mga ilang tropical wave din bahagyang nabubuo dito alongside ng ITCC. So, malinaw na maliit pa rin yung potential na magiging aktibong low pressure area ito. Sa ngayon, mataas na convergence pa lamang ang nakikitaan natin sa ngayon. Bago mag-disperas ng Pasko. Well, tingnan po natin mga folks kung magtutuloy-tuloy yan. Sa ngayon, wala pa namang sumusunod kay Kerubin sa ngayon. After nito umexit ng bandang Palawan. By December, mga expected na exit ito ng Pilipinas. Mga December 22 daw. Ayan o. December 22. Nandito na yun sa may bandang West Philippine Sea, sa may bandang Palawan, itong si Kerubin. Base dito. So, yun lamang sa ngayon natin na nakikita na analysis natin at yung susunod kay Kerubin so far ay mababa pa o halos hindi pa gaano ka-organize para maituring na invest. Pag-update naman tayo dyan po sa mga susunod pang mga araw just in case. Sa ngayon, nakataas lamang yung anomaly niya na may potential itong maging isang tropical wave. Ayan o. Within 24 to 48 hour period. At mula sa ulat din doon naman natin, kaninang mga 8:33 o 35 AM, kanina lamang, medyo may moderate na pagyanig. So malamang magnitude 4 plus ito kanina. Kung sisilipin natin sa data feed mula kay T-Box, malamang ito ay nasa bandang Kalatagan, Batangas. Ayan o. Magnitude 4.4 po ito na may lalim ng 179 km. Yung epicentral depth. Naganap ito kaninang 9:34 AM. So, 9:34 AM pala, hindi 8:34 AM. So, ito ngayon, sa may bandang southwest ng Kalatagan, Batangas ito. Magnitude 4.4. So, medyo may mga intensity 1 na naramdaman dyan sa paligid ng Batangas area. Anyway, mula sa data feed ni P-Box, may dalawa tayong magnitude 4 plus na itala dyan sa Kalatagan, Batangas at kaninang madaling araw, mga 4 AM, dito sa may bandang northeast ng Mercedes ng Eastern Samar. Magnitude 4.1 naman ito na may lalim na 28 km ang lalim. Medyo malayo ito sa karagatan ng bandang Eastern Samar. Yan. So, alongside dyan ng plates natin sa fault line, sa Philippine plate. Ayun, kitang-kita. Yan, Philippine Sea Plate, yung subduction thrust niya. So, medyo gumalaw yung area na yan sa may bandang Mercedes. May magnitude na 4.1. And the rest naman, mula kaninang madaling araw, wala namang malalakas na inaitala at konti pa lamang ang mga pagyanig, maliban sa dalawang magnitude 4 plus na inaitala ngayong araw. Wala naman sa ating historical earthquake, so sisilipin natin yung total earthquakes natin. Yan, so kung bibilangin po natin, nasa total of 488 ang total earthquakes natin ngayong December. 463 dito is magnitude 2.0 pataas. 23 dito is magnitude 4.0 pataas. At nanatiling dalawang ating magnitude 5.0 pataas. At wala naman so far umaabot pa ng magnitude 6 ang nai-record natin ngayong month of December. So nanatiling konti yung ating total earthquakes ngayon. Hindi pa siya nangangalahati. So, mukhang mas kokonti magiging pagyanig ngayong December. Well, tingnan po natin. At magkakaroon naman tayo ng assessment niyan bago magpalit ang taon para sa comparison ng mas maraming earthquake ang nai-record natin ngayong taon, 2024. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng
Miyerkules, December 18, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, December 18, 2024. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga at ngayong magtatanghali sa ating report since stationary lamang na overcasting gloomy tayo at haze dito sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa mismong aparato o reading ng aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po o magtatanghali po sa ating lahat.